animado and super exciting po ako. Excited po ako, syempre na mapanood ng mga tao and as well habang ginagawa namin. Excited din ako kasi something new. Kasi nagsimula nga po ako ng drama. So, excited po. So, comedy to? Opo, comedy po. So, anong role mo? Ako po dito si Tadhana, kapatid ako ni Wagas na nagpapahirap sa buhay ni Kiko and ni Lala. Pero ako yung magkocontrol kasi kay Wagas dito na masyado ka nang masama. Gano'n. So hindi ka kontrabida? Hindi po. Sino si Wagas? Si Wagas si Ate Tatay. Sino si Tadhana? Ako po si Tadhana. Okay. Tadhana. Hindi ko naman name mga shows. So Jo, siyempre nasanay ka sa TV. Ito pelikula naman. Anong difference na film mo rito habang ginagawa ito? Yung interval po ng taping namin, hindi siya sunod-sunod kagaya sa teleserye. And pati yung mga, the way yung mga tinitake namin yung scenes, iba din. Kaya tanong ko ng tanong, pati yung camera na ginagamit, iba. Tinatanong ko sila, ay ganun pala yun. Kasi yung first shot, tapos yung isa na, yung close-up na, gano'n. So, tinatanong ko po sila, ganun po pala yun. Kasi sa nanay na sanay ako na ganito. Sinaturo din naman nila sa akin. So, parang nag-adjust ka pa rin? Opo, nag-adjust pa rin po. So Jo, there's life after all nanay pala para sa iyo. Oo, sorry. May buhay pa rin after all nanay. Opo naman. Tuloy ang buhay. Thank you. Natuloy pa rin yung buhay. Pero yung sepangs, ang lala. Ang sepangs ko sa mga tao, lalo. Kay Onay. So, kalaw kay Wende. Sa lahat ko nang nakatrabaho ko doon, on and off cam. Kasi naging pamilya ko talaga sila. Ang tagal namin kasama-sama, almost a year. So, nasanay ako ng within a week. Kasama ko sila parang 3 times a week ko silang kasama. May communication ka pa sa kanila? Opo, meron po. May group chat kami. Sino ang madalas mo kachika? Madalas kong kachika si Cupcake. Si Garda Versosa. Kasi siya po talaga yung una naging close ko. Si Ate Rochelle. And sila Direk Gina po. Yung mga cameramen namin. Hindi mo siya inano? Hindi mo siya sinubalan? Bakit ka ka sa probinsya? Ay, hindi po. Ano naman na yung wala naman na po siya sa una na yung nung wala siya. Tuwag-tuwa, binalita niya sa'yo na nandun na siya sa probinsya. Opo, binalita naman niya sa akin. Oo, si Ate Guy. Ayun po, katext ko din niya si nanay. Kamustahan lang siya. Oo, na-miss mo rin siya. Opo, na-miss ko kasi nanay ko siya dun sa... Bukod kasi po sa nanay ko siya dun sa teleserye. Pag off-cam na po, parang nanay pa rin talaga siya. Anak, kamusta ka? Opo. Pag pawis na ako, nakikita niya, pawis ka na, sandali, mapapunas ka muna. Ganun. Sobrang maalaga po si nanay. So, na-miss ko din yun kasi nakasanayan ko nga po. Jo, ano na bago sa'yo after all nanay? Ano mabago siya? Ano improvement sa'yo? Improvement po, yun, kaya kaya ko na yung, kasi hindi po talaga ako iyapin in real life. So, nung nag-unanay ako, na-train ako na kahit hindi naman sa akin mismo story yun or kahit wala akong paghuhugutan sa sarili ko, makakahugot ako dun sa character. Thank you po sa coaches ko, syempre. Sa coach ko, acting coach si Miss Angela, at si Direk Gina. Sobrang laking tulong po nilang dalawa sa akin. Sa financial na bagay? Sa financial na bagay, yun ambag na ako sa bahay, sa parents ko. Dati naman po nung nag-office ako ganun, pero syempre ngayon, yung financially, mas malaki na yung kinikita ko kaysa nung nag-office ako. Yun, nakaka-support na ako sa family. Office saan? Ano po ako, dati po ako sa BPO company bago ako nag-showbiz. Okay. Alorica Philippines po. Pwede ko ba sabihin sa atin? So ano sa'yo? Trato sa'yo ngayon ng mga office mates mo na artista ka, showbiz ka. Ganun pa rin po. Kasi may communication ka? Opo, meron po. So may mga friends? Binibaby din po kasi ako sa office dati. So, yung mga friends ko dun, friends ko pa rin hanggang ngayon. Kung kaya ng time, pinupuntahan nila ako sa bahay. Pag nasa bahay ako, kaya kung kaya din, lumalabas kami. Ganun po. Ano advice mo sa mga little people? Now na nasa showbiz ka and siyempre nakakatulong ka, nakakapundar na. What can you say? Na hindi po talaga batayan yung tangkad o yung laki ng isang tao para ma-achieve niya yung isang bagay na gusto niyang ma-achieve sa buhay. Kung saan naman si Tetay? Si Tetay, Ate Tetay po, makulit siya. Kahit off kami, inaasar niya ako sa mga simpleng bagay. So, masaya po yung dating kasi nagkukulitan lang kami. Si Tekla? Si Tekla ganun din po, kahit off cam, fun siya. So, yung mga
random things lang na sinasabi niya, natatawa na ako. Bago pa mag-scene. Kasi pag nag-scene na, yung character ko po kasi dito, ako lagi yung parang nag-observe ako. So, medyo seryoso ko compare sa kanila dun sa mga eksena. So, natatawa na ako, pero tinipigil ko kasi dapat, ako yung magsasaway kay Wagas. Habang natatawa ako kay Tekla. May mga comic scenes ka rin dito. Po? Comedy scene. Opo, meron naman po. Kaya nung nakita sa trailer, isa po yung sa favorite ko yung sa carousel. Na gusto ko pang sumakay, pinapauwi na ako ni Tetay. Ano ang ina-expect mo after, although binigyan ka na ng movie, di ba? Expecting na magkaka-series ka ulit. Parang hindi ba na naisip na parang, of course, parang medyo limited pa lang bibibigay sa iyo ng mga role or whatever. Para matuloy-tuloy yung showbiz career mo. Siguro, hindi po ako nag-i-expect, pero I'm praying po na magawan pa ng story. Bukod po kasi para sa akin, bukod sa nagugustuhan ko na yung acting, gusto ko din po na marami pa. Kasi nung nag-unanay po ako, ang feedback sa akin lagi, ang mga nagme-message sa akin lagi, thank you kasi na-inspire sila. So, yun po yung kung mabibigyan ako ng pagkakataon ulit, kung mabibigyan ako ng serye ulit. Syempre po, gusto ko ganun pa rin yung maging impact. So, I'm praying na magkaroon ulit ng isang serye na maganda yung story that will be given to me someday. May radio program kasi kami sa DCRH. Alam mo bang may mga fans ka doon sa amin? Nagte-text sila, nagre-request sila kung pwede ka raw sana nilang pwede ka makausap, pwede ka namin may-interview. Sabi ko, kaya actually nag-contact ko sa IT Center noon eh. Ay, hindi ko po kasi IT Center. Hindi ka ba sa IT Center? Ay, ka sa IT Center. Hindi. Pero may kontrata ka sa GMA. Wala po. Okay. So, nanonood ka ng Game of Thrones? Hindi po eh. Kasi yung may character doon, di ba? Oo nga po, I read about him. Ang laki ng kanyang role ha. Talagang Very powerful. Nini-wish mo rin ba na makagawa ka ng ganong klaseng project na challenging, tapos pagkakontrabida, may pagkabad, ganyan? Opo, gusto ko din. Actually, gusto ko pong ma-explore lahat ng sides ng acting. Kung mabibigyan po magkataon, gusto ko po talaga i-explore lahat. Lalo yung character niya kasi dun is very important dun sa Game of Thrones, diba? Hindi ko po napanood ng buo hindi ko siya nasubaybayan, pero alam ko yung character niya is very important. So, sana po someday, nabigyan din ako ng ganun ka-interesting and ganun ka-challenging role. So, sa personal mo na mga how the people deal with you, paano kanila natatrato, nagbago nung naging showbiz ka na? Opo, para sa akin, nabago? Yung nabago lang po is kasi before, hindi pa rin mawawala yung pag naglalakad ka sa kalsada, tingnan ka ng mga tao, like minamata-mata ka nila. In a way, because you look different. Which is, ganun naman talaga, hindi lang for little people, mga tao may kapansanan din na iba, ganun sila tingnan ng mga tao. Pero ngayon, when they see me, excited sila, nagpapapicture sila, and marami din nagsabi sa akin na little people din na pag ngayon nakikita sila ng ibang tao, hindi na kagaya before, yung tingin sa kanila, or hindi na sila tatawagin ng kung ano-anong names. Simula nung lumabas yung character ni Onay. So para sa akin, isang malaking bagay po yun. Kasi hindi lang yung buhay ko yung naapektuhan eh. Para sa kanila, nag-gain din daw po yung respect kahit hindi ako sila, little people din sila. Hindi na sila tinitingnan kagaya ng dati. Hindi sila pang-comedy or pinagtabawanan? Yes, pang-comedy lang, hindi po. Hindi na daw po ganun ngayon. So, very flattering yun para sa akin. Coming from them pa po kasi alam ko na yun talaga yung na-experience nila. Sino bang gusto mo makasama? Sana sa isang project, like soap or movie? Ang dami po. Idol ko po talaga si Michael Lee. So, nagkaroon ako ng chance mag-guest sa Pipito Manaloto. Isa yun sa bucket list ko. Pero yun po, syempre kung magbigyan ako ng chance, gusto ko na siya makasama sa isang movie. Yes po. Nag-audition ka ba for the role? For the role of Onay po, hindi ako nag-audition. Kasi, nung kinausap po ako ng creative team for Onanay, ni Miss Helens, sinabi po nila sa akin na yung nagsulat, yung concept writer,
is napanood niya ako before sa MPK, kaya niya nasulat yung character ni Onay. So, hindi na po sila nagpa-audition. Ako na yung tinawagan niya para sa... Yung dito sa Kiko and... Kiko and Lala, hindi din po ako nag-audition. Binigay lang. Pick talaga, handpick Opo. talaga. Very First time mo ba nice. makatrabaho sila Kim Domingo? Yes po, Sila first Derek? time So po. how is it working with them? Ano din sila, very pleasant din eh. So, wala ako dun sa stage na ilang ako kasi big star na to, ganun. Hindi naman din nila pinaramdam sa akin. Very pleasant lang sila. And si Miss Kim kasi, siya kasama ko siya sa tent, so kakachika ko siya. Okay na ba po? Kasi sobrang medyo malayo kasi comedy itong Kiko and Lala. And then yung previous mo is drama, medyo Very heavy. mabigat. Heavy drama. So paano yung adjustment mo from mabigat na drama then ngayon bigla kang magko-comedy? Nakatulong po, ang katrabaho ko dito si Ate Tetay and si Tekla. Kasi pag tinitingnan ko lang, pag nag-o-observe lang ako ng uso sa first day ko eh, ganun din yung question ko. Paano kaya? Tapos wala pa akong kasi sanay ako may coach ako sa drama. So sa comedy, sabi ko paano kaya yun? So nag-observe lang ako. Lumabas lang yung natural na natatawa kasi ako. Kaya hindi siya ganun ka-heavy like Onanay. Hindi po ako nahirapan. And as well, si Direk Adolf, ginaguide niya din ako kung paano. Ma'am, first ko nakatrabaho sa Tekla. First time. First time po. So, kumusta yung rapport niya dalawa? Ano po siya, mahilig siya kasi nahiya naman ako mag-start ng conversation. Siya lagi yung unang usap sa akin. Nag-open yung topic para makausap ko siya or mag-kausap kami kasi medyo shy type pa ako nung una. Yun, nagpa-thank you nga ako sa kanya kasi nasama ko sa movie niya. So, very nice lang din po siya, off-cam. Nag-ano sa'yo, may mga nagko-communicate sa'yo ng mga fans? May mga sa'yo ng mga meron fans? po. May fans club ka? Ay, di ko po alam kung may fans club ako. Pero kasi hanggat kaya ko po nire-replyan ko, mayroong mga taga-ibang bansa. Meron nga po umuwi dito eh. Sana makasama siya. Yun yung sabi ko, kung mag-stay siya hanggang sa mapalabas na yung Kiko and Lala. Sabi ko, sana makita ko siya dun. May work po kasi nga na tuloy-tuloy pa ngayon sa mga guesting. So, tsaka siya, may appointment din siya dito. Galing po siyang ibang bansa. So, sabi ko kung kaya nga din, sana makita kami. Tapos meron din po kahit mga before pa na pag mag-mall tour ako, tapos taga dun yun, maaalala ko. Kasi yung fans na to, nireplyan ko to, tapos sinabi niya sa akin, taga dun siya. Ina-update ko sila na, mag-mall tour ako dyan, malapit sa inyo. Pero Sana makita ko. Mo kumakatakan ka? Ngayon, hindi pa po ako nagtatalan talaga. Nag-hi hello pa lang ako. Hindi ko pa naaano po yung pagtatalan kasi. Ayaw mo mag-aaral ng singing? Gusto naman po. Gusto ko pong mag-aaral ng singing. Ukulele po, nag-aaral po mag-ukulele ngayon. Kamusta ang personal mo? Single ka? Apo. Okay. So may boyfriend ka? Wala po. So may mga name, mga shooter? Ay, wala po shooter ngayon. Wala. Bakit naman? Hindi ko po alam. Magtatrabaho po siguro muna ako. Pero ka boyfriend ka na before? Opo. So, ano ba? I mean, hindi naman traumatic sa'yo. Hindi yung naman. past relationship mo. Hindi naman po. Pero nothing serious. Hindi pa naman po taga ako napunta sa very serious relationship na. Kasi youngest po ako sa family. So, hindi ko alam kung paano nila i-take yun. Kaya sabi ko, sige, huwag mo muna. I mean, yung serious talaga. Kasi ako hindi ko pa rin po nakikita yung sarili ko in a very serious relationship na. Yung boyfriend mo before? Hindi po, hindi po. Hindi siya? Tol po. Okay. So, Yung father mo, ano sabi yung father mo? Ano po? Sorry. Father mo. Sa, regarding ano po? Sa'yo, yung kumaga, Showbiz. sabi mo, biglang umonggi ka. Ano po, very proud po si Papa. And sabi niya, as long as happy nga ako, support naman siya. Jota, ito yung first movie ko. Ako, first movie ko. After Onani, di bilang movie agad. Hindi ka ba na-overwhelmed? Super overwhelmed po. And grateful po ako sa pagkakataon na binigay sa akin. Siyempre, big deal yun para sa akin. After ng teleserye, with celebrities na di kalidad, ngayon naman napunta ako agad sa movie. So, thankful po. How long have you been shooting with dito sa movie? Few months po siguro. I can't remember exactly kung... Pero medyo matagal talaga. Yeah, medyo matagal na po. May Onanay pa po nag-start na ako talaga? mag-shoot.
for... Ano ang difference ng ng pag-shoot ng film? Sa experience mo pag-shoot ng film compared sa pag-take ng series? Yung teleserye po para sa akin kasi pati yung camera iba. So, nag-observe po kasi ako sa maraming bagay kahit off-cam. So, nung nag-shoot na ako for the movie, nagtatanong ako, iba po pa rin gamit yung camera. And with one scene, kasi yung first shot, yung parang wide shot, tapos close-up scenes, close-up takes sila, tight shot sila. So, natanong, ganun po pala yun. So, ang dali-dali ko, yung tinatanong ko kay Direk, ganun Direk, kasi yung camera niyo no, iba. So, dalawa yung camera na gamit namin for Tigo and Lala. Sa teleserye, tatlo yung camera. So, sabi ko, iba-iba po pala, no? Pati yung angle, ganun, ang ingay ko lagi. Tatanong ako. Kasi, iti-take ko siya ng ilang beses. Pero, ano mas na-enjoy mo? Pareho parang, hindi ko po talaga mapagpilian kasi alam mo, first ko pareho. Na first kong teleserye and first ko rin na movie. So, parang ako, natututunan ko kung paano, both sides, ng teleserye and ng movie. Hindi ko alam kung ano ba pong mas gusto ko. So, hindi mo pa sure kung anong direction lang gusto mong i-take kung TV or movies? Hindi ko pa po alam. Nung wala ka pa sa showbiz, sino yung favorite artista mo? Favorite artista ko? Hindi ka naman Noranya, hindi ka Filmania. Hindi rin po tapos nung nagkita kami ni nanay, sinabi ko rin sa kanya yun. Tapos sabi ko na nakilala ko si nanay Nora sa Little Nanay na. Yung kay Miss Chris Bernal. Doon ko na siya, doon na talaga ako pinanood ko. Hindi ko siya yung mga before pa ng movie niya kasi I'm only 25, so hindi ko talaga po naubutan yung mga ibang scenes niya. No? May mga ibang palabas niya. So, wala pa po ngayon. Hindi din talaga ako palanood before. 25 lang siya. 25 lang po ako. Parang may eksena niya yung matay si George. Opo. Kasi andun po ko ng ngayon. Sabi ko lang buti na kasi parang originally dun sa script, dapat nandun ako. Kaso yung character ni Onay dun is may sakit. May naka-confine siya. So hindi walang way na nandun. Sabi ko buti na rin kasi nakagulugul din ako. Grabe ang galing niya. Ang bigat nung pinanood ko. Pareho kasi niisip ko nun kasi close nga po ako kay Gardo Versosa in real life. Tapos yung character niya dun is parang siya yung gumanap na tatay ni Onay. No? Silang dalawa yung nagpalaki kay Onay. Sabi ko, grabe ang bigat. Kasi yung the way si nanay, yung una pa lang, mata pa lang, yun yung sabi ko lagi, mata lang talaga, madadala ka na sa kanya. Ang galing. Sabi ko, dun ko nga alam po na kaya superstar. Kaya Nora Honor yung superstar kasi wala pa siyang sinasabi, maiiyak ka talaga agad. So, galing. Having said that, parang working with the superstar and other big actors dun sa unahan, ano yung mga natutunan mo sa kanila na you're trying to apply kapag may ma-eksena ka na? Si Nanay Nora, ang pinaka natutunan ko sa kanya is you have to feel the scene dapat nandun ka muna para lumabas yung totoong emotion. So walang daya. How do you do it? Yung character ni Onay talagang nasasabi ko kung dumikit siya sa akin Kasi pag binabasa yung story, kung ano yung pinagdaan niyang struggle sa buhay, with family, with the babies na, sabi ko, pag ina-explain na sa akin ni Direk Gina, so naiisip ko talagang ako siya that time. Heavy. Ini-immerse mo talaga yung sarili mo sa may mga times po na cut na, pero hindi ako makakat kasi nafe-feel ko pa siya, tapos nanghihika na ako. Kailangan kong kalmahin yung sarili ko kasi nakakahiya cut na. Sabi, nung natatawa ako sila, sabihin lang ng makeup artist, wala nang bayad yung luha mo, tumigil ka na. Ginagano nila ako. Para dinajoke na nila ako para tumigil na. Tapos kay Ms. Sherry Hill naman po, sinabi niya sa akin na talagang minsan may mga bagay na kailangan kang gawin kahit natatakot ka or nag-aalangan ka kasi trabaho mo. It's very professional sila ni nanay. Pareho. So yun yung mga natutunan ko na sana. Hanggang ngayon, I'm working on it na kahit paano, kahit half or 1/4, sana nahawaan nila ako or nag-work kami. Oo. Bakit kay Gardo ka naging close?
Hindi ko rin nga po talaga alam. Pero namin hindi alam kung bakit ako sobrang close. Si Ate Rochelle kasi sobrang ka-close ko din po. Pero parang best friend kasi din yung character namin doon. So si Cupcake naman po, hindi ko talaga din alam bakit ako naging sobrang close sa kanya. Siguro kasi parang first day or second day, simula pa lang ng unanay. Isa na siya sa lag kong kasama. Like, every taping siya na yung kasama ko. Nung bata pa yung character ni Unay, siya na yung kasama. So, na-attach talaga ako sa kanya. Very nice kasi siya. Parang lahat pwede kong sabihin sa kanya. Ganun yung pinapa-feel niya sa akin. So, parang komportable ka naman siya? Opo, sobrang komportable ako sa kanya. Ngayon, kahit wala nang taping, like random things may maisip ako, i-message ko siya kanya. O kaya sabi ko, ay nandito ako, may guesting ako sa ganito, ganyan. Feeling ko ganito, ganyan. Sinasabi ko sa kanya. So, sumasagot naman siya? Opo. Okay, so, okay. Pati sa wife niya? Kay Miss Ivy, opo. Pati yung baby niya. Talaga. Si Little Machete, opo. Very, sila parang pinapa-feel nila sa akin na member ako ng family. Ganun. Tapos pag sa set, kasi pag kumakain kami, pag nagdadala siya ng pagkain, binibigyan niya ako ng pagkain, ganun. Tingin mo ikaw na yung nagre-represent on behalf of the little people? I hope po. Ayoko naman na sabihin ako. Pero siya, marami na-inspire sa'yo despite your size. Yun nga Kasi, po. lalo na sa unanay, di ba? Ang presence mo doon, parang ikaw yung parang one of the forces to recall with sa sa series eh. Ano yung nararamdaman mo na parang yun nga sabi niya, parang people see you as parang nagre-represent sa kanila sa showbiz. Very grateful po ako na sobrang natutuwa po yung puso ko kasi yung mga nag-message sa akin, minsan kahit hindi sila little, basta may kapansanan, gano'n. Natutuwa ko kasi para sa akin, ginawa ko lang naman to kasi gusto ko siyang i-try. Hindi po pumasok sa isip ko na dadating sa point na yung mga tao akong mai-inspire. Minsan meron pa nagsabi sa akin na, alam mo dati, pag lumalabas ako, parang sobrang nahihiya ako sa itsura ko, ganyan. Pero nung napanood kita, so ako, parang sa kanila, sinabi lang nila din yung nafe-feel nila. Tapos sa akin, sobrang malaking bagay nun kasi hindi ko naman alam kung naaabot sa ganito eh. And yun din yung goal ko, to inspire people. Hindi ko lang alam na ganun kalaki yung magiging scope. And syempre, kung hindi ako binigyan ng pagkakataon na sobrang laking pagkakataon. At rest ng GMA, hindi naman naaabot sa ganun. So, sobrang overwhelming ko. Kasi, di ba? Simple way lang naman yung na-inspire yung mga tao sa ginagawa mo na gusto mo lang talagang i-try. Malaking bagay po. Nakapag-banding na kayo ng mga unanay, staff, cast? Opo, nakalabas na po kami. Nung nag-last taping kami, parang after a week. Ay, hindi, Friday and nag-end kami. Pagka Monday, lumabas kami. Nag-dinner kami. Nag-video okay. Kami nila Direk Gina. Yung ibang cast nila. Mikey nila Kate. Mikey close din. Opo. Very close din ako kay Mikey tsaka kay Kate. Si Mikey din yung nasasabihan ko din yun ng mga pag napaparaning ako kunyari. Wala, nahihiya ako, ganito, ganyan. Tama ba itong sinabi ko? Tama ba itong ginawa ko? Mini-message ko siya. Kasi may mga guesting ko na, gaya sa Studio 7, nag-guest ako nung nakaraan. So siya yung tinatanong ko, Mikey, ganito, nandiyan na ba kayo? Punta na ba ako? Kailangan ko pumunta dyan. Yan si Kate. Kate, pag nag-guesting ko sa gym, Kate, nandiyan ka na ba sa GMA? Diyan ka ba mag-makeup? Mga questions ko kasi minsan parang para sa akin, parang medyo stupid na. Pero dahil newbie ako, hindi ko talaga alam kung tama ba yun. O kung paano ko ba itatanongin. So si Mikey at si Kate yung nagtuturo sa akin. Pero hindi rin kakalaidad nyo eh, di ba? Si Kate 17, 18, yun nga po. 18 si Kate, si Mikey is 21. So, magkakalapit. Kapatid na lang tayo. Lumalabas kami nila Eunice, nila Lizelle, tsaka nila Denzel. Kahit pa paano nagpaplano kami, hindi pa rin natutuloy. Ang natuloy pa lang na lumabas kami. Yung lalabas na talaga kami na hindi work. Ang nakasama ko lang si Mikey, tsaka si Eunice, at si Denzel. So, lumalabas din kami. Pag kaya naman, sabi ko nung nakaraan, kasi hindi nagtutugma yung schedule namin eh. Gusto sana namin lumabas na kami-kami talaga. So yun, pag taping po, parang magbabarga na kami. Bakit si Mikey nati-chismis na pagdating ko daw? Oo, then. Chichismis ba? Hindi ko
ko alam. So, wala niya lang ito. Hindi ko alam. Hindi ka nang kismis. Tomboy na talaga siya. Or nagkawa siya tomboy. Girl naman talaga siya. Girl naman siya. Ay, hindi mo nakita yung daliri niya, mahaba. Wala! Uy, Grabe! Well, iba lang tayo doon. Now na nandito ka na sa showbiz, what is the big dream? Parang hindi ko pa naisip. Kasi ang binigay na agad na ako, parang sobrang big na eh. Kasi Nora Honor and Michelle Kidd. So sa ngayon, hindi ko pa alam din kung anong range ng big dream na for me. Ngayon, ang gusto ko pa lang din, pa rin po, is to explore drama, kung bibigyan ng pagkakataon in other parts of showbiz, kung acting or, gusto ko din mag-talent someday. Pero work, parang nag-work pa din, minu-workout ko pa rin na maging good ako dun sa one side. So, lalo na sa drama kasi dun nga po nag-start. So, hindi ko pa alam kung anong big dream. Siguro bagay yung challenge sa'yo pag kontrabida ka. Yes, Parang mga, gusto ko parang mga i-try. Lannister pala. Yung sa Lannister. Yung mga ganun, di ba? Oo, yung sa Hindi kaya sila Game of pagkalit Thrones. sa Saan mo kaya Game of very Thrones? challenge. Paano ang Game of Thrones? Kasi TV lang. Yan si Lannister, di ba? Sa TV. Sana Tyrion. po. Bigyan nila ako ng chance. Oo, powerful. Pero, Nakakainis pero oo. Kasi nag-dear okay ako, ganun yung character ko doon. Wicked ako, kasi Michelle yung inabi ko. So, sabi ko, parang maganda rito. Oo, challenging. Lang ako. Pero parang hindi sila matatakot sa akin. alam lang, di ba? Sabi ko nga, hindi mo alam na nakaka-inspire ka na pala. Di ba? Yeah. So, in-expect mo sa movie? Tingin mo ano? Sana, kasi yung ko po sabihin yung in-expect ko eh. Siguro more yung pinagpipray ko. And hopya ako. So nakita ko naman yung trailer na after naman natin. Really nakakatawa naman siya. So sana magustuhan ng mga tao. Nakakasaya siya ng buhay. So sana panoorin nila. Kami din. Tapos, makakita ka ng throwback photo sa Bongga.